Magandang araw, Angels! Tunghayan po natin ang ikalawang kabanata ng ating kwentong Ang Kasunduan. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din po ng subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Walang tigil si Carlos Miguel sa paghalik sa leeg, tainga at mga labi ng natutulog na babaeng katabi niya. Nagpapasalamat siya sa regalong yun sa kanya ng kanyang pinsan na si William. Ang bango mo, honey. Ang puti pa. Parang manikang ibinabad sa gata. Let me love you. Hayaan mong iparamdam ko sa iyo ang aking hari. Buong pananabik na sabi niya. Sa kabila ng matinding kalasingan, ay nagawa pa niyang hubarin ang kanyang polo at pantalon. Pagkatapos, ay walang pakundangang dinaganan niya si Aliana. Habang sinisiil niya ng halik ang mga labi nito, ay ipinapasok niya naman sa loob ng t-shirt nito ang kanang kamay niya. Honey, you should exercise more. You must. But I like them big. I like them small. Aniya nang makapa ang hindi naman pala kalakihang dibdib nito. Huwag kang mag-alala. Pakakasalan kita bukas na bukas din. Kapag natuwa ako sa iyo. Aniya at muling pinaliguan ng halik ang leeg at mga tainga ng dalaga. Pero kung anuman ang nais pa niyang gawin, ay sa panaginip na lang niya na ituloy. Inatake siya ng antok at napasubsob sa pagitan ng leeg at balikat ni Aliana. Naghihilik siya habang nasa loob pa rin ng t-shirt nito ang kamay niya. Dahil hindi nakatulog ng mabuti si William, wala pang 7:00 ng umaga ay bumangon na siya. Bumaba siya sa kusina pero hindi pagkain kundi gamot ang hanap niya. Umiikot ang sikmura niya. Para siyang terorista na pagkatapos magtanim ng bomba sa isang lugar ay excited sa magaganap na pagsabog at the same time ay natatakot na baka mahuli siya. Nadatnan niya mula sa kusina si Mrs. Chua at ang mama niya. Mabuti at gumising ka ng maaga, iho, sabi ng mama niya. Ipagmaneho mo sina Sabrina mamaya, mamamasyal sila sa MOA. Saad pa ng mama niya. Parang wala siyang narinig. Hindi maipinta ang kanyang muka. Pakiramdam niya ay sinasapian siya ng espiritu ng isang namatay dahil sa stroke. Napuna yon ng kanyang mama. Inabutan siya nito ng isang baso ng freshly squeezed orange juice. Mabuti pa gisingin ko si Sabrina. Masyadong traffic ngayon. Marami akong bibilhin, baka kulangan kami sa oras. Sabi ni Mrs. Chua. Uwag po. Mabilis na sabi niya. Sapo ang kanyang tiyan. Bakit? Usisa ng inchik niyang mother-in-law to be. Ano bang nangyayari sa'yo, William? Usisa ng kanyang mama. Para kang may sakit. Bakit parang di ka magkaintindihan sa kinatatayuan mo? Sinabi ko naman kasi sa'yo na huwag ka masyadong uminom. Hayan tuloy ang inabot mo. Nakipagsabayan ka na naman kay na Carlos Miguel. Alam mo namang expert sa paglalasing ang pinsan mo yun. Mag-almusal ka na at pagkatapos mag-shower para mawala yung hangover mo. Sermon ng mama niya. Badet, akin na susi. Gising ko Sabrina. Batang yun tanghali lagi gising. Sobrang tamad. Buti asawa na siya para matuto gawa bahay. Sabi ni Mrs. Chua. Kinuha ng mama niya sa drawer ang isang bungkos ng mga duplicate keys. Inabot nito yun kay Mrs. Chua. At saka itinuro sa ginang ang susi ng silid na ginagamit ni Sabrina. Agad namang tumalikod ang ginang at iniwan sila sa kusina. Naku patay, sabi ni William. Kulang na lang ay isubsob niya ang kanyang ulo sa isang platong bacon. Ngalingaling pigilan niya si Mrs. Chua na akyatin si Sabrina sa kwarto. Pero pinigilan niya ang sarili.
Yun naman talaga ang plano niya. Ang makitang magkatabing natutulog sa isang kama ang pinsan niya at si Sabrina. Wala nang atrasan to, William. Sigurado walang magaganap na kasalan. Aniya sa isip. Napangiti siya kahit lumabas yung ngiwi. Sa mangyayari ay hindi siya ang lalabas na may kasalanan. At kung ipapakasal sina Sabrina at Carlos Miguel, wala naman siyang nakikitang masama. Sa tingin pa nga niya ay mas bagay ang dalawa. Hindi rin naman lugi ang pinsan niya dahil talagang maganda si Sabrina. Yun nga lang, magkakaroon si Carlos Miguel ng mga bianan na ubod ng kulit at tila ipo-ipo kung kumilos dahil sa liksi. Talaga sigurong ganun ang mga inchik. Katibayan na ang mga pelikula ni Jackie Chan at ni Jet Li. Iho, nakausap ko na pala ang aking gemologist. Maganda ang ipinakita niya sa aking samples ng mga wedding rings niya. Bakit hindi niyo bisitahin ni Sabrina? Tutal naman ay hanggang sa makalawa pa sila titigil Nahinto ang pagsasalita ng mama niya nang pumailan lang sa ere ang malakas na pagtili ni Mrs. Chua. Waring na eskandalo ito sa nakita. Nasundan ang sigaw nito ng isang malakas na kalabog mula sa itaas ng bahay. Patakbong pinuntahan ito ng mama niya, pati ng papa niya, na waring napilitang tapusin ang paliligo at lumabas ng banyo. Itinatali pa ng papa niya ang bata de banyo nito habang nakasunod sa mama niya. Naiwan naman sa kusina si William. Abot-abot ang kanyang kaba. Pakiramdam niya, anumang oras ay titigil sa pagtibok ang puso niya. Hindi naman niya magawang tingnan ang dahilan ng pagsigaw ni Mrs. Chua. Walang kriminal na gusto pang masaksihan ang nilikha nitong krimen, maliban na lamang siguro sa isang psychotic. Pero dahil na-curious pa rin siya, ay lumabas siya ng kusina at sumunod sa mga ito. Huminto siya sa likuran ng mga ito. Dumating na rin si Mr. Chua. Oh my God! Bulalas ng kanyang mama. Waring hihimatayin ito sa nakita. Carlos Miguel! Anong kalokohan tong ginawa mo? Malakas at hindi makapaniwalang sabi ng kanyang papa. Pinagmasdan niya ang mga natutulog sa kama. Particular si Carlos Miguel. Napabalikwas ng bangon si Carlos Miguel na marinig niya ang malalakas na sigaw ng tito at tita niya at ang pagbagsak ng kung anong bagay sa sahig. Pagtayo niya ay saka lamang niya na lamang hindi bagay kundi tao pala ang bumagsak na yun. Nagtaka pa siya kung bakit hinimatay si Mrs. Chua. Aliban sa briefs ay wala siyang ibang suot. Lutang pa rin ang isip niya dahil sa hangover. Litong-lito pa rin siya at hindi maunawaan ang mga nangyayari. Kalokohan? Ano ang kalokohan ang sinasabi niyo? Naguguluhan pa ring tanong niya sa kanyang tiyuhin. Pinaglipat-lipat pa niya ang paningin sa mga to. Look at you, Carlos Miguel! Sabi ng tito niya. Kapansin-pansin ang pamumula ng magkabilang tainga nito sa galit. Tiningnan niyang sarili. Ano naman hong masama kung naka-briefs lang? Oh shit! Bulalas niya nang ma-realize na maliban sa briefs ay wala na siyang ibang saplot. Nagkukumahog na hinila niya ang kumot at tinakpan ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Shit! Pagmumura uli niya ng paghila niya ng kumot ay nakita naman niya si Sabrina na himbing pa rin na natutulog sa kama. Para itong pinainom ng pampatulog sa sobrang himbing nito. Hindi man lang nito namamalayan ang nangyayari. Talagang shit ka! Sabi uli ng tito niya. Dahilan para ibalik niya rito ang kanyang tingin. Ano bang kalokohan ang pumasok sa isip mo at pinakialamanan mo ang mamanugangin ko? Siya ang pakakasalan ng pinsan mo. Hindi ka na ba nahiya, Carlos Miguel? Galit na wika ng Tito Marco niya. Tito, magpapaliwanag ako. Wala naman sigurong nangyari. Lasing na lasing ako at sa pagkakaalala ko, nakatulog ako. Sa puntong yun,
Naalimpungatan si Sabrina. Kung gaano kalakas ang sigaw ng mami nito, doble yon ng sigaw ng dalaga nang makita siya na halos hubad. Nagkamalay na rin si Mrs. Chua. Sumigaw uli ito ng ubod ng lakas. "Tigil! Kayo tigil!" sabad ni Mr. Chua. "Tayo kailangan usap." "Mabuti pa nga. Pare. Carlos Miguel, magbihis ka. Ipapasundo ko si Malu." Anang tito niya. Pagkasabi nun ay tumalikod dito. Sumunod dito si Mr. Chua. Nilapitan naman ni Mrs. Chua si Sabrina. "Anak, bakit ka ganyan? Sana sabi ka agad. Siya mahal mo para kayo pakasal namin maayos. Hindi tayo subo sa ganito kahihiyan." Hinagod-hagod pa nito ang buhok ng unikaihan nito. "Mami, nagkakamali kayo. Hindi ko siya mahal. Bakit ba naririto ang lalaking ito? Hindi ko siya kilala." Nalilito na wika ni Sabrina. "Carlos Miguel, nauunawaan kong lasing ka kagabi. Pero bakit naman si Sabrina? Bakit mo siya pinakilamanan? Paano ang anak ko? Paano si William? Mapapahiya siya sa lahat. In-announce na namin ang engagement." Hinanakit na sabi ng kanyang tita Badet. Nasabunutan niya ang sarili. Hindi niya malaman kung dapat ba siyang mag-guilty o hindi. Sigurado naman siya na hindi niya pinakilamanan si Sabrina gaya ng akala ng mga ito. Muntik lang niya itong maangkin. Pero parang tuksong naalala niya ang babaeng pinapak niya bago siya nakatulog. Akalain ba niyang si Sabrina yun? Dahil sa kalasingan, kaya inakala niyang si Aliana ang kasama niya nung gabing yun. "Tita, I'm sorry. I swear. Hindi ko gustong nangyari. Hindi ko gustong saktan kayo ni Tito. Lalong-lalo na si William. Alam niyo naman yun, di ba, tita?" Itinaas nito ang kanang kamay nito. Tanda ng pagpapahinto nito sa anumang sasabihin niya. Alam ko. Nakakaunawang sabi nito. "Hindi ko lang alam kung ano ang mabuting gawin ngayon. Ano na lang sasabihin ng mga taong nakasaksi sa engagement ni na William at Sabrina kagabi?" "Tita, wala namang nangyari eh." Aniya, sabay sulyap kay Sabrina na nakayakap sa ina nito. Saglit na nagtama ang mga mata nila ng dalaga. Napaisip siya. Paano kung akala lamang niya ay walang nangyari sa kanila? Paano kung pinakialamanan nga niya ang mapapang-asawa ng kanyang pinsan? "Sinungaling siya, tita," biglang sabi ni Sabrina. Itinuro pa siya nito. "Naalala ko, may ipinainom siya sa akin kagabi. Pagkatapos nun, nakatulog na ako ng mahimbing." Nagulantang ang lahat, lalong-lalo na siya sa sinabi nito. Halos panawan siya ng ulirat sa deklarasyon nito. "Anong pinagsasasabi mo? Wala akong natatanda ang ginawang masama sa'yo. Nakatulog lang ako rito." Depensa niya sa sarili. "Bakit nakahubad ka? Sige nga. Ipaliwanag mo sa kanilang lahat kung bakit ganyan ang itsura mo." Paghahamon pa ng dalaga sa kanya. Hindi kaagad nakasagot si Carlos Miguel. Si Sabrina, na sa paniniwala niya ay puno ng kainosentihan. Bakit ngayon ay parang itong demonyeta sa paningin niya? "Sinungaling ka!" Sigaw pa nito sa kanya. "Ikaw ang sinungaling!" ganting sabi ng binata. "Tama na yan. Ano ba, Carlos Miguel? Kailan ka pa natutong makipag-away sa babae?" Saway sa kanya ng tita Badet niya. "Paano hindi ko naman po yan aawayin? Ubod siya ng sinungaling. Kapag hindi ako nakapagpigil, sasabunutan ko ang babaeng yan." Inis na wika ni Carlos Miguel. "Anong klaseng lalaki yung pamangkin mo, Badet? Walang galang. Dapat sa pulis na tayo punta," sabi ni Mrs. Chua. Halos hilahin nito ang anak nito palabas ng silid. "Mrs. Chua, sandali. Mapag-uusapan naman natin to ng maayos. Walang may gusto sa nangyaring ito. Sa katunayan, pamilya namin ang malalagay sa kahihiyan. Lalo na ang anak ko. Baka pagtawanan siya ng lipunan."
anang tita niya. Hinabol pa nito ang mag-ina. Pero pagdating sa pinto, ay hinarang ito ng isang kawaksi. "Ipinatatawag na po kayo ni Sir sa ibaba, ma'am," wika ng kawaksi. "Sige, sunod na kami." Binalingan siya ng kanyang tiyahin. "Carlos Miguel, sumunod ka sa ibaba." Seryoso na wika ng tita Badet niya. Walang nagawang tumango na lamang siya. Hindi makapaniwala si Sabrina sa kinalabasan ng kanilang pag-uusap. Ang buong akala niya ay mauuwi sa demandahan ang lahat dahil sa pagsisinungaling niya. Kagaya ni William, wala pa rin siyang balak mag-asawa dahil nasa pagmamodel ang puso niya. Malaki ang panghihinayang niya lalo na ngayong nakapila ang mga talent scouts na gustong makuha ang serbisyo niya. Isang modeling agency ang agad naghain ng kontrata sa kanya. Hindi na niya kailangang dumaan pa sa mga screenings. Ang kailangan lamang niya ay mag-training. Gustong-gusto na niyang pirmahan ang kontratang yun, pero biglangang nagkasundo ang mga magulang nila William na ipakasal sila. Goodbye modeling. Sa hindi niya maipaliwanag na pangyayari, ay nagistan niya si Carlos Miguel na nakahubad at katabi niya sa kama. Bigla siyang nagkaroon ng idea. Alam niyang hindi siya pakakasalan ni William kung aaminin niyang nagalaw siya ng pinsan nito. Kung palalabasin naman niyang pinagsamantalahan siya ni Carlos Miguel habang natutulog, malamang na idemanda ito ng mga magulang niya. Kapag nangyari yon ay hindi na siya mag-aasawa. Pinili niya ang ikalawang nasa isip niya. Naisip niyang siya na ang bahalang mag-urong ng demanda kung sakasakaling dahil wala naman siyang balak na ipakulong si Carlos Miguel. Dala lang ng pangangailangan kaya niya nagawang magsinungaling. Pagkatapos nun ay hihingi rin siya ng paumanhin sa lalaki. Pero hindi rin tumugma sa plano niya ang lahat. Mag-aasawa pa rin siya. Hindi nga lang kay William, kundi kay Carlos Miguel na di hamak na mas matanda kaysa sa kanya. Labis-labis na lungkot ang nadarama niya. Hindi pa rin pala matutupad ang pangarap niya maging kilalang modelo. Mula pagkabata ay pangarap na niya yon. Nasa kanya raw ang lahat ng katangian para maging sikat na modelo. Taas, sukat ng katawan, kinis ng balat, good upbringing. Di hamak na nakaungos na siya ng malaki sa mga kasabayan niyang nagmamodelo. Yun nga lang, hindi siya malaya. Paano siya makakapunta sa ibang bansa para rumampa kung may asawa na siya? Paano na ang pangarap niya? Pero hindi siya dapat mawalan ng pag-asa. Iba na ang sitwasyon ngayon. Hindi na si William ang mapapang-asawa niya. Ang isang bagay na nagsusumiksik sa isip niya ay ang katotohanang labag din sa loob ni Carlos Miguel ang kasunduan ng mga nakakatanda sa kanila. Hindi ba malaking advantage yun para sa kanya? Galit sa kanya si Carlos Miguel dahil sa pagsisinungaling niya at gagamitin niya ang galit na yun upang makamit ang kalayaan niya. Sa mga Chinese, wala nang pakialam ang mga magulang kapag nag-asawa na ang anak na babae ng mga ito and vice versa. Sumakatuwid, kung ano man ang mangyari sa pagsasama nila ni Carlos Miguel, labas na roon ang mga magulang niya. Napapangiti siya sa sarili. Gagalitin niya ng husto si Carlos Miguel para ito na ang magmadaling mag-file ng annulment nila. Pwede rin niya itong kausapin upang magsabuatan sila. Tama, kakausapin niya ito. Natitiyak niyang hindi ito tututol sa plano niya dahil pareho silang makikinabang doon. Napangiti siya sa kanyang naisip. At dito na po nagtatapos ang ikalawang kabanata ng ating kwento. Ang kasunduan. Maging maayos kaya ang pagsasama ni Sabrina at Carlos Miguel sa pagsasama nila sa iisang bubong? Matupad kaya niya ang kanyang plano? Sana ay muli niyo akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.